Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa overweight or obesity or sobra po ang timbang ninyo. Or, in short, ang pagiging taba po ninyo na alam po natin na masama talaga kasi ang pagiging mataba ay dahil po sa sobra ang kinain ninyo, sobra pa sa pangangailangan ng katawan ninyo in terms of kung anong gagawin ninyo sa araw na yon. Okay? Mukhang sobrang kinain ninyo dahil po sa konti lang ang gawain po ninyo, no? Kaya po pag sumobra po sa katawan, ito po hindi masusunog at madideposit po sa katawan bilang taba sa bilbil, kaya malaki pong bilbil yung mga overweight, at syempre yung taba rin ay pupunta rin po sa atay. Kaya meron talaga fatty liver yung mga overweight. Okay? So, of course, meron ibang dahilan kung bakit tumaba ang isang pasyente kahit hindi po sila kumain ng sobra. Katulad ng hypothyroidism at marami pang iba. Anyway, focus lang po natin yung usapan po natin tungkol sa mataba dahil po sa sobra ang kinain. Syempre, yun ang kadalasan ng dahilan di ba? So, paano tayo mag-diet? Syempre, ang diet na sasabihin ko ngayon, kaya tawag po natin ay Dr. Jeff Ho Diet, no? Hindi ibig sabihin na wala tayong balak na para maging sikat po tayo. Pero gusto ko lang po marami tayong narinig na iba't ibang diet, no? Katulad ng ketogenic diet or yung intermittent fasting na diet. Okay? May mga pangalan na po sila ako wala Pero alam ko po na tama yung akin. Hindi naman sabi na mali yung ketogenic diet or mali yung intermittent fasting na diet. Pero kung i-analyze po natin, parang mali. Bakit? Hindi nila tinitira ang sanhi ng obesity or ang pagiging taba. Anong sanhi pala? Sinabi ko na po, overeating. Dahil sa minsan katakawan. Minsan, masarap ang ulam kasi. Minsan, kasi party libre. Kasi buffet mahal ang bayan. Tapos, budgeta po ako. Lugi. Yun nga no? So, ang dahilan ng obesity or pagiging taba, ang kukontrahin po natin. At kadalasan, ay ito po'y dahil sa sumobra kasing kinain ninyo. Sobra pa sa pangangailangan ng katawan ninyo. Sobra pa sa pangangailangan tuwing gumagalaw kayo sa yung araw na yun. No? Okay? So, ang ketogenic diet ba? Kinukontra niyang dahilan? Hindi po. Pinalitan lang po ang ketogenic diet ang proportion or percentage ng carbohydrate, protein, at saka fat. More of fat po yan if I'm not mistaken. 70 to 80% fat. Mukhang para sa akin hindi na po normal yan. Kasi normal, ever since the time immemorial, na proven to be effective and safe in terms of yung kalusugan ng isang tao ay dapat po 60% carbohydrate, 30% protina, at saka 10% fat. Ang keto diet ay 70 to 80% ng fat. At yung protina, napaka-importante po yan
pangkontra sa infection at pangkontra sa cancer, napaka-importante ay bumaba sa keto diet ng 10 to 20% lamang. Yun pa lang, para sa akin delikado po yan. Baka wala pa kayong nararamdaman ngayon kasi okay pumapayat ako sa keto diet. Pero, ang kalusugan ninyo, hindi po natin alam, baka ngayon pa lang nag-umpisa na yung cancer cells na nag-multiply. Hindi po ninyo alam dahil po yung protein intake po ninyo ay bumaba. No? So, delikado para sa akin. So, ang dapat po kasi is kokontrahin po natin yung dahilan, no? Which is overeating, and which keto diet does not address kasi pinalitan lang niya ang percentage ng carbo, protein at saka fat. At kaya po maririnig po natin o mababasa po natin ang keto diet, pwede po mag-lead to nutrient deficiencies. And to be specific, really, protein deficiency. Napaka-delikado po yan. Okay, I must say na huwag kayo mag-keto diet, lalo pag yun po ang in-advise ng doktor sa inyo. Kasi your doctor knows best. Hindi ko kayo nakita, kaya hindi ko po pwede kontrahin yung doktor po ninyo. Unethical po yan, kaya sundin lang po ninyo ang payo ng doktor. Lalo na pag okay naman ang feeling po ninyo sa keto diet. Pero as I've said, maybe the worst can come later. No? At pagdating ng intermittent fasting, hindi naman niya in-address yung dahilan ng overeating. No? Ang intermittent fasting, inaba lang po niyang schedule ng meal time na 8 hours lang ang kakain kayo ng 8 hours, the rest 16 hours huwag kayong kumain. Hindi po pwede yan. Kasi hindi yan kinukontra ang dahilan ng pagiging taba, which is overeating. At saka delikado po dyan, kung ang intermittent fasting nyo ay from, sabi nila, 10 a.m. to 6 p.m., 8 hours lang kasi, or 12 noon to 8 p.m., paano na yung sa umaga na kailangan kayo magtrabaho at hindi kayo kumain dahil sinunod po niyo yung intermittent fasting? Delikado po kayo dyan. Wala kayong caloric intake, babagsak ang immune system ninyo at anong mangyari? Pwede kayo magkaroon ng infection, ng cancer, at madali kayo magkakaroon ng allergy. Maraming salamat po. Itutuloy po natin yung tungkol sa tamang diet for obesity. And yung diet na yun ay walang iba kundi Dr. Jeff Ho Diet. Maraming salamat po.